Sana mo si Kikay. Ay nako, ito nga inaayos ko ito mga hindi na naman natapos basahin kasi nakakita ng pocketbooks. Alam mo naman yung si Kika, ang hilig-hilig sa pocketbooks. Ayun, inumaga na yata kakabasa ng Ano po pocketbook. yan? Sumakit ang ulo. Kaya pala Andun sa minsan, taas. Groggy-groggy yun sa umaga. Malamang nag-thread sa pocketbooks. May Alam mo, gusto kahit, nabasa yun kahit eh. ng mga yung luma na yung mga stories ng Oo. basta pocketbooks, okay lang sa Gusto kanya. niya. Baka ginagawa niyang sa bagay, yung iba talaga one sitting naman pag nagbabasa ng libro. Oh, speaking of, Baka ito iba ba naman meron ang kang mga mga hilig. librong mahilig basahin? Ako? Oo. Ah, hindi, oo. May mga books na gusto ko, like, mga nabasa ko yung mga Romanov Prophecy, mga Steve Berry, tapos I also like Malcolm Gladwell, yung Tipping Point, yung mga ganon. Tipping Point, yes. Oh, I love Tipping. Tsaka Outliers, yan, gusto ko yan. Tsaka, right now, I'm going to start dun sa Shadow Government, maganda rin, by Grant Jeffrey. Ako naman, naalala ko lang si Brother Eli before. Sabi niya kasi, ang lagi niya binabasa, well, of course, the Bible, Oo, diba? yung Dapat Bible. naman talaga lahat tayo at some point of our lives, nabasa natin yung Bible, Yes, of diba? course. Kahit man lang paunti-unti, kasi Oo. mahirap naman talaga siya basahin ng Oo, one sitting, pero paunti-unti basahin natin. Alam mo ba si Brother Eli, sabi niya, hindi daw niya pinapayagan na may ibang libro na nakapatong doon sa really? taas ng Bible niya. Siguro, which is totoo naman, dapat Yes. naman talaga lilinisan mo, di ba? Correct. Mapapaalikabukan, tapos you give mapapatungan. importance to the Bible. So yun, dapat tayo. Masasabi ko na kung mayroong bagay na magkakaroon ka ng kabutihan, matututo ka ng pagkatakot sa Diyos, ng pagmamahal sa kapwa, at saka ng kaligtasan, ang Biblia lang ang makakagawa nun. Ang Biblia kasi, mga banal na kasulatan, ito'y ginagamit para ang tao'y ituwid. Kalawang Timoteo 3, versikulo 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Ayon, sabi, ang mga banal na kasulatan mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Itong Biblia ang pinaka-instrumento ng Diyos para tayo maturuan, masaway, masansala yung mga maling gawain sa buhay ng tao, mapigilan tayo sa masama, at matuto tayo ng katwiran. Ano ang mangyayari pag natuto tayo? Sa 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang tao ng Diyos para maging sakdal, tinuturuan talaga. Ang turo, manggagaling sa Biblia. Yun ang halaga ng Biblia, kapatid. Para matuto tayo ng kabutihan, kagandahang asal, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, sa Biblia manggagaling yun. Yun ang kahalaga ang Biblia. Alam mo, Monica, sabi rin ni Brother Eli, kapag gusto mo talagang mapalapit sa Diyos, makausap siya, talagang basahin mo yung Biblia. Kasi Yes. that way, makikilala mo siya ng lubos. Para siyang gateway or instrument to get closer. Avenue to get closer to God. And to know His will and His words, diba? Tama yan. Sige, magbasa ka muna dyan. May Dami Bible nga ba nito dyan? Dami nito. Oh. Hi, good morning. Daming mukhang madami tayong plano ngayon umaga. Marami tayong gagawin today. Kasi may sakit ata si Si Kikay? Kaya pagluluto na lang natin, di ba? Sige. Sige, start na tayo. Oh, sure. Alright, game. Nangawitan, tayo ay magpundahan. Magkwentuhan. Magpundahan. Oo naman, no? Hop! Uy, Yun. Naramdaman mo agad ako? Ibang dating yun. Grabe, Malakas may ang dating ESP yun. yun nung balita. Ha? Bakit Eto. mo ako naramdaman? tapos na yung sona ni Digong. Ha? Tapos na yung sona, balita. Oo, yun. So, hindi kong dalawang matanda nag-asaran doon kahapon. Kahapon. Oo, si Digong tsaka si Season. Yoma.
Season nga. Sabi niya, ikaw, Jason, may sakit ka na. Ikaw, wala. May colon cancer. Oo nga naman. O, teka, ba't nyo ba ako pinigilan? Papunta ako sa bahay ni Kuya. Bagong gising kami, masakit ang aming Balakang. balakang. Di kasi si May Valiente, doktora ng Caloocan. Tinatanong niya bago mag-asawa. Nagpatingin siya sa doktor, parang meron siyang pelvic stress fracture. Okay. Tinatanong niya, kung pwede raw ba siyang magbuntis, di raw ba makaka-apekto yun? Unang-una, kailangan nating malaman bakit siya Anong nag-pelvic fracture? stress Oo nga. fracture. Kasi yung pelvic stress fracture, commonly diagnosed yan sa mga military recruits, marathon runners, yung mga Mga active. oo, yung very active, yung Stress excess weight-bearing exercises. Mga weightlifter. Hindi naman ganun. weightlifters, pero yung mga maraming, kumbaga yung trauma dun sa pelvic area. But normally, ano lang yun treated conservatively, meaning bed rest for several weeks, pain relievers, yellow. yung mga, Tapos after a while, maghihilom din yun. So it shouldn't actually affect yung pregnancy, although the thing is, kailangan niyang Rest lang palakasin yung muscles around the pelvic area. Kasi minsan it is caused by also instability of the muscles around the area. So, yun. Pag, Pero pag, pwede naman. pag, hindi Pwede. stable yung mga muscle, nadadamay yung yung buto. Kasi Di ba kung minsan mahirap din ang mga excessive contraction ng muscles. Di ba Hindi mahirap naman. ang mga anak yun, Dok? Kung maliit siya, malamang masisaryan siya. Pero meron din kasing mga cases na it happens after pregnancy. Kasi nga medyo naging lax na yung mga ligaments, lax na yung muscles. So after pregnancy, posibleng mangyari din yung pelvic stress fractures. Pero it shouldn't be cause of, parang you shouldn't be scared to get For pregnant. normal delivery. Kasi kung iiri siya, di ba masakit? Gumagaling nga yun. So hindi yun, hindi siya, kasi Yung kung kasi katulad pangamba, ngayon, yung wala pa pangamba yata niya. siyang asawa eh. Meron, Dok. Meron na siyang asawa. Pahinga Okay. nga. So, ang ano lang dyan, re-rest lang niya, and then pwede pa rin naman siya manganak. Bagong kasal to eh. Oh, pwede naman, pwede. Ano, ikaw, By ano, that time, na manganganak siya, magaling na yun. Eh, paano yung kay Minyo, mga more or less, 40 plus na siya. Mahirapan na siguro. No? Hindi pa rin, same lang din. Pag-asa, binigyan mo pag-asa. Ano dyan? Ano Ba't ka naman may pelvic stress fracture? Nakaupo ka lang naman dyan. ba't na-stress ka? Paano ko sa pangalan? Gaano ba kabigat yung gitarang yan? Paano ko sa So, may tinatanong, hindi siya. Teka, dyan na kayo, punta muna ako Sige kina na nga, kuya. mamaya ulit. At kung tapos na ang awitan. Ang hirap naman magbalat. Itlog. Ano ba ginagawa mo dyan? Eh di itlog. Binabalatan ko itlog kasi inisip ko baka kailangan na ni Kikay kumain ng masakit ulo niya. Di ba kakabasa ng pocketbook? Baka pwedeng makatulong to sa kanya. So, Pero hindi totoo. Pero ang hirap Oo. May mga times sa pag nagbabalat din ako ng itlog, yung sumasama yung puti. Oo, Tapos yung- minsan ang nipis-nipis na lang na natitira. parang wala na. Oo. Kasama na rin yung Ang pagka hirap wala na. minsan. Puro balat. Oo, puro balat. Paano ba O sa ginagawa mo? Gulo niya eh. So, di ba ganun ang hirap? Ang hirap Yan, magbalat. yun, di ba? Yung quickly. Yun ang quickly way of doing Pero parang it. hindi siya perfect. Parang nawala na yung puti halos. Eh di ba, Yolk kakainin na lang naman yan, natira. okay lang yan. Hindi mo kailangan naka-display yan eh. Ay, kaya alam mo, gusto ko pa rin yung perfect Yung buong siya. buo. Pero alam ko kasi meron akong tip na nabasa before na para hindi masama yung mismong itlog dun sa balat. Oo. Palamigin mo muna siya. Yes. Kasi pagka mainit, talagang sasama Kaya pa ibagsak siya. sa water with ice. Yes, sa cold exactly. water. O, Yes. cold bath. Tawag doon. So, ayan. So, Cold bibigay ko bath. ito kay Kikay. Fast and easy way. Kikay. Ay, hindi. Baba Sige, na. Kikay. Kikay, baba na. Oo. Wala. Or kung sino ikaw, gusto mo ba? Mamaya, Monica, for kumain ka Kikay na yan ba? eh. Ay, May si isa Kong! itlog. Gusto mo ba? Gusto mo ng egg? Asa na ba si ano? Wala si... Gusto O daw kaya ni nga. Kong. Ha? Bibigay ko na lang ulo ni to. Kong. Kanina may quick, di ba? Bibigay ko na Ano ba lang to yun? kay Kong. Nakalagay Kasi tulog pa yata si Kikay eh. Sa'yo na lang to, Kong, ha? Sige. Pampalakas yan. Ng tuhod? Ano ito? Soft-boiled?
Ayun pala, meron ka pa pala, Diego, na tamang paraan na pagbabalat. Kasi yung kanina, yun pala. So, kinain na niya. Ang bilis So, kainin mo na rin yung pangalawa. Hindi pa Perfect nababalatan eh. Perfect pagbabalat ng ginawa niya. Ito, sinabi ni kainin mo Jay. to isa, oh. Di pa nga nababalatan eh. Pwede na yan. I-roll mo nga, Hindi. tapos balatan mo. Oh, Dapat ano? may salt. Masarap may salt. Yun pala, yung una, yung ano. La 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 la. Good morning, Kuya would like to thank the following. Komi Red Rice Bran Extract, Shiro Glutathione, Darwin D Trading Medical Supplies, Dreamhouse Management and Development Corporation, John & John Poultry Supply, FBF Electric and Power Services Incorporated, Kusa General Merchandise, Madison Industrial Gases, 347 School and Office Supplies Incorporated. How do you want Senator JBS ito to be remembered? Well, siguro sabi ko nga sa'yo kanina, mas admittedly, there are a lot far better, a lot more brighter, more intelligent senators than me or legislators than me. But I may not be the best, but I have given it my best. Good morning, Kuya would like to thank the following. Inex Industrial Incorporated, New Good Taste Cafe and Restaurant, Ralph Lacanlale Construction, Spa Ranity Wellness Hub, Adlaon Optical, Ali and May Zambales Mango Producer, Dealer and Retailer, Baguio Special Ensaimadas, Checkman Medical Trading, JPM Medical. La 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 la. Bibigyan ko daw sa'yo yung itlog kanina rin. Naisip ko bawal sa'yo, di ba medyo, kasi di ba malansa yun. Bawal sa mga kapag preg. boiled ba? Tsaka nitong luto pwede. Diba? Pero hard-boiled siya, hindi ba siya hard-boiled? Hindi. Hard-boiled, pero chicken and seafoods bawal usually. Yes. Usually, I didn't know that. Iniwasan ko yun nung preggy ako. Mga malalansa. Bakit mataas cholesterol? Malansa din. Allergens, di ba? Mataas ang allergen ng salmonella. Mahirap na eh. Mahirap na mag-risk. Pero hindi kami papaawat. Hindi pwedeng itlog lang. Di ba? Hindi, Diba? may sakit kasi si Kikay eh. Masakit ang head. O kakabasa So ng kailangan niya ng carbs para gumising ang kanyang brain. Kailangan lang ng pasta niyan. Hindi, pancake. Gagawa kami ng ng pineapple upside down pancakes para kay Kix. Ayan. Sige. Ito, hinanda ko na yung mga ingredients, ha? Makinig kayo. Kailangan natin ng egg. Diba? Of course, we need flour, butter, baking powder, milk, sugar, salt, vanilla syrup, at saka slices of pineapple. And of course, cherry. Yan. So, paano ba to gawin, Diego? Yan. Instead of Doc, instead of mga instant, lagi tayo gumagawa dito ng pancake from scratch. Oo. Fresh siya. Yan. Sige, gawin na natin yan. Sa isang bowl, maglagay na isang cup ng flour, haluan ng milk instead of water, baking powder, butter, sugar, vanilla syrup, konting salt, isang egg at haluin ng dahan-dahan. Sa isang pan, initin ng mabuti, ilagay ang pineapple. I-brown ng konti, caramelize, lagyan ng cherry sa gitna at patungan ng pancake. Ayan. Napakasimple. Diba? Ito sa kabila, yung syrup. Haluin lahat ng ingredients ng syrup. May pineapple juice at itap sa pancake. Pineapple upside down. Yes.
Kasi di ba So, walang usually yung si- pineapple sa can, may syrup. Yeah. Oh, imbis na masayang, gamitin natin. Yun na. Ito na siya. Maganda siya, no? Pwede papakain sa Maganda mga bata. talaga. Yan, Hindi, pwede sa maganda yung buntis. itsura eh. Pwede? Tikman mo na muna. Pwede sa buntis yan. Hindi, si Ko ang ating ano dito. Papa, balik ka dito. Do the honors! Resident tasting. Egg to pancake. Ayoko ng pineapple na niluluto eh. Dapat may tinidor tayo ngayon. Wait, kuha kita ng tinidor. Egg to pancake to Ayoko mamaya yung ulam breakfast. na may For you. pineapple. Pareho tayo. Sige. Gusto ko sa... Sabihin mo yung totoo kung masarap, ah. Eh, syempre matamis ito, di masarap. Kasi ang pancake, Asin yung pineapple. Okay lang yun. At least it gives balance to the taste. Ayun. How's it? So, wow! No. Kasi the pineapple gives Diba? the sweetness. Eh. Oh, Pwede mo na ubusin yan. si Chef Kong pala to eh. Hindi pa lumalabas si Kong, ah. Oo. Malapit na ako lumabas. Mamimiss ko na naman ang breakfast dito. Oo nga eh. Ayan, sige na. Ubusin. Kain ka ng kain, Kong, ha? Huwag kang papaano. Si Lolo ko. Kayo ah. Okay siya. Okay ba? Masarap? Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Beep, 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 beep. Kaya, Jorge ikaw masyado kang kaskasero. Kaskasero. Nung araw pa. Gumagamit ng posporo Kaskasero sa pagdadrive. Masyado kang yung mag-iingat ka. Oo, reckless. Reckless imprudence ka eh. Reckless. May ingat naman ako magmaneho. Hindi, nagpapaalala lang. Oo. Tulad mamaya. Just a friendly Baka gusto mo reminder. sumama. Ipagdadrive kita, papunta Cavite. Isang araw the movie. Meron doon? Oo. Saan doon? Ikaw magdadrive. Ikaw magdadrive. Bacoor? siyempre. Pwede, Bacoor, pwede. Pupuntahan natin yan. Pero mag-iingat tayo, mag-drive ba? Siyempre naman, kailangan lagi tayong mag-ingat. Lagi sinasabi ni Kuya. Mata sa kalsada, kamay sa manibela. That's right. Alright. Kailangan, bago tayo magmaneho ng ating sasakyan, ayusin po natin yung ating sarili. Yung mindset natin, talagang prepare po tayo regarding dun sa ating pagmamaneho. Tsaka kailangan doon, driving on plans talaga. Sa ating pagdadrive, para matansya natin lahat ng mga nasa paligid natin, keep your eyes moving and then always expect the unexpected situation. Halimbawa, magko-cross po tayo sa mga intersection, T-junction or side road. Dapat kung nakakita tayo ng intersection, malayo pa lang, nag-i-slow down na tayo. Bukod dun sa pag-i-slow down, lagi natin na-expect na may mga darating at dadaan na sasakyan kahit na wala naman. Dapat pagka nakita tayo ng pedestrian lane, aware na tayo doon. Dapat mag-i-slow down tayo kasi right of way na nila yon. Kaya nga naglagay ng pedestrian lane kasi lakaran pang tao yan. May dumarating o wala, dapat mag-slow down tayo. Katulad sa ibang bansa, pag nakakita ng pedestrian lane, talagang umi-stop sila. Kailangan meron tayong road awareness and alertness. Dapat ang alertness ng isang driver hindi bumababa sa 100%. And then, syempre, yung attention natin, lagi dapat nakapokus sa ating pagdadrive. Yung mindset natin, i-avoid po natin yung mga nakaka-distract sa ating pagmamaneho. Maganda kung ayusin natin yung pagdadrive natin, follow the rules and regulations sa karsada para ma-avoid natin yung mga accident or mga collision dito sa atin. Habaan po natin yung ating pasensya sa ating pagdadrive, especially kung traffic po yung area. Ayun. Yung tinatawag na road awareness. Oo, unang-una Dapat dyan. left and right. Kita mo, kaya kasi sabi ni Kuyang, Left mata and lagi. right, at saka sa rear view mirror. Yan ang ano yan. Dapat Nakatitingin. marunong tayo dyan. At saka, Defensive driving. susunod ka dun sa ADDA. Alam ADDA? Oo. Yun yun, napasok lang. Oo, kaya. Doc Jam, kahapon kasi nandito si Doc Gerard Albergos, yung sociologist na lagi pumapasyal dito. At napagkwentuhan namin kasi na meron siyang estudyante, napakabata, nag-undergo na ng dialysis. Ilang taon yun? Mga
kasi ano yung mga college level siya. Oo. So ngayon, pero willing naman daw siya na gumaling, of course, na makarecover. Ano kaya yung magandang physical activities pag ganun, Doc? Well, actually kasi alam mo, ang isa sa mga, I would say, what causes depression or what causes yung parang the sadness in these patients with dialysis is yung poor physical conditioning. Parang nangihina sila eh. Now, may study na ginawa sa Italy. They randomized 296 dialysis patients. Hinati nila dun sa mga normal physical activities lang, as in regular daily activities. And then yung kalahati, pinag-walking nila ng 20 minutes a day. Hindi ito brisk walking, as in walking exercise lang. Regular exercise, light to moderate lang, tapos for 6 months. And then they noted na after 6 months, before din pala nila inumpisan yung exercise, tinest nila yung tinatawag nila na parang sitting up to standing balance. Yung gaganyan ka. Yung ganong kabilis ka makakatayo na maayos. Tapos tinatime nila kung ganong kabilis. Now, they noted na after 6 months of regular physical activities, mas mabilis yung sitting to standing nung mga nag-walking as an exercise. And yung distance that they walked in 6 months, even if hindi sila under time pressure or whatever, dumami or humaba yung distance na nilalakad nila. And the patients also claim na they feel significantly better with the simple walking as an exercise. So I would say na he can actually start just walking. Alam mo yun, it doesn't really matter kung gaano kalayong abutin mo, but at the start, you just start with like 15 minutes and then you can increase. Kasi simple walking can actually be very good for your heart na. And then yung parang ideal time na walking would be in the morning kasi you'll get yung vitamin D that you need. Yeah, oo. Yun din yung ideal time. At saka syempre pagka aside from yung vitamin D, yung bagong gising ka, so yung energy mo okay pa, well-rested, lalo na kung well-rested ka, kung masarap yung tulog mo the night before. So you can start walking early in the morning. After you walk outside, then you can have your breakfast. Yung, kumbaga parang it's the best time to exercise talaga. They really say that early morning is the best time to do exercises. Although yun nga, may mga ibang pasyente naman na parang de-stressing nila ito at the end of the day. Pero ang pinaka-best time pa rin talaga will be early in the morning. Yeah. So, simple as walking 20 minutes would actually be very good. And if you do it early in the morning, better for the It's patient. also good for the mental and mindset ng Yes, mga oo. sick It patients clears- natin, di ba? It motivates them, enhances Exercise them. in general clears the mind. Yes. So, it would also help them. And yung, when they're able to do something, it basically helps them feel better or yung mas mapapaganda, yung parang, uy, meron akong nagawa. Actually, that's true eh. Kasi kapag yung experience ko sarili kong karanasan, na kapag nag-walking ako, pag naglalakad Talaga, ako. nag-walking tayo. Oo, may mga pagkakataon talaga na nakakapaglakad ako. So ganun, yung nararamdaman ko, napakagaan ng feeling. So yung feeling ko yung mga toxins na nasa katawan ko. Pero na ito baka naman mamaya mag-walking sila sa SM, sa Ayala Mall. Hindi Wag naman. naman. Hindi na yun. Kasi masyadong maraming tao dito. Baka may makasagap ng infection. Tsaka may distraction din. Not so much yung distraction, pero yung baka mamaya, hindi mo kasi alam kung kasi gaano yung karaming immune infection. system Oo, while yung having immune system ng dialysis. pasyenteng may dialysis medyo mababa. So, Plus, mas it's maganda. also enclosed. Unlike kasi kapag kuwari sa open area ka maglalakad, at least open nga siya. Hindi tulad kapag enclosed yung area. Ayun na nga, yung vitamin D, yung fresh na hangin, ganyan. Huwag ka lang maglakad sa Commonwealth siguro, pero kung may park kayo, Sa EDSA, sa EDSA. kung meron yung park sa loob ng village, subdivision, ganyan, maganda na yung, or may basketball court. Alam mo yung ibang mga pasyente, ginagawa nila, naglalakad lang sila, paikot-ikot lang sa basketball court. Okay na yun, kasi at least yun nga, yung kahit sandali ka lang maglakad na ganyan, yung meron akong nagawang physical activity for the day. Pero importante rin, Doc Ja, yung halimbawa yung nararamdaman mo. Kasi usually, right after ng dialysis, medyo ngihina ka dyan. So, wag mong pipilitin kung hindi mo kayang maglakad, diba? So, yung parang yung disposition mo, yung physically and mentally na kaya mo maglakad,
you do it. Pero kung Actually. hindi, wag. Kasi parang you're going to Hindi mo stress rin kakayanin yourself. eh. Diba? Oo. Sayang lang din Exactly. yung effort. Sa Green Hills, di ba? Alin Pag umaga, ang daming naglalakad Oo, sa Million Mart. pagkatapos nun. Around the mall. Pagkatapos nun, talong mo saan ang punta nila? Kainan na. Sa McDonald's. Krispy Kreme. Krispy Kreme Oo, yun ang yan. Pero at least it's good to know na kahit na you're having dialysis, kasi meron din akong kaibigan na nagda-dialysis, and talaga it pains me to see him na ganun kahirap yung dialysis, lalo na kapag kayong bata ka pa lang, di ba, yung edad mo. Oo. So, parang it's good to know na kahit na may nag-undergo ka ng special treatment like that, meron ka pa pwedeng gawin to, para Yun maka-recover ka. Basically, it's it gives them yung sense or yung pakiramdam na, uy, meron pa akong kayang gawin. Yes. Hindi ako Exactly. baldado, hindi ako handicap. Actually, alam mo, lagi ko sinasabi sa mga pasyente yun Hindi naman porke may sakit ka, kailangan mo nang i-strap yung sarili mo sa bed rest siya lang. o sa kama. Hindi ka naman bedridden, hindi ka handicap. Kahit nga yung mga pasyente ko na may bali ng buto, sinasabi ko na magsaklay ka, maglakad ka. Alam mo yun, kasi kumbaga, kapag lalo tayong hindi kumikilos, lalong humihina yung mga muscles, mag-atrophy. Kaya tipong 2 weeks lang na nakaupo ka lang sa silya, paghihina, liliit na yung muscles na yan. And alam natin na mga dialysis patients or yung mga katulad mga pasyente na may diabetes, ang bilis nilang pumayat Yes. So maraming factors yung may nagdadahilan nito. But kung kaya mong mag-exercise, kaya mong palakasin yung muscles, hindi ka masyadong mukhang, yung tawag nila sa medical term, emaciated, yung parang mukhang may sakit talaga. Yung payat na payat, lubog yung Di ba mukha. kailangan tignan muna yung BP nila? Kasi usually mga nagda-dialysis, nagsushoot up yung mga BP. Kaya sometimes yung mga ibang doctor, ayaw nila muna kaagad sa first part daw ng dialysis. Well, it depends Na yun mag-walk. kasi Yun nga kung kunyari kung bago lang physically sila, hindi pa sanay dun sa dialysis sessions, they have to, muna, yung check muna kung ano Siyempre with talaga the guidance of the nararamdaman. doctor, no? Yeah, All oo. the Tsaka time. ako naman, kung kunyari 15-20 minutes of walking na hindi naman brisk walking, Yung leisure, it should leisure not be walking. much of an issue. Leisure walking lang. Just so you exercise your lungs, you move your Pwede ba body, you leisure move din your sa treadmill para low ang impact? Pwede rin. Pwede rin. Kung may access Kung may treadmill. Kunyari sa treadmill, hospital, baka may rehab area doon. pwede naman. Wala Diba? namang problema. Although most of the dialysis patients naman din kasi outpatient nila ginagawa. Yeah. So, pwede yung kung may gym sila sa bahay or yung sa mga condo, kung merong condominium, kung sa condominium sila nakatira. Or yun nga, yung simpleng sa a walk in the park in essence. Or kahit dun sa loob ng kung may garahe sila, ikot lang sila doon. Alam mo yun, para kung sakaling biglang mapagod, di pasok na ulit sa bahay. Or just a few minutes in front of your house. Alam mo yun, maraming kumbaga parang, yung lagi ko sinasabi, there's really no excuse. Kasi nga, we've always been proved, it has always been proven na exercise is really good. So, no matter how simple, no matter how short, it's better than doing nothing. Yung tatay ko nga, 83 Every morning, Nagte-tennis naglalakad. pa yun, diba? Sa Sunday, nagte-tennis. Oh, yun ang, wow. diba? Yun ang sobrang galing. Kasi at 83, kaya pa mag-tennis. Si Kong pa lang, di ba? 67, ang lakas-lakas pa. Grabe naman to, Kong. Papatawa kayo. Pero hindi, mahilig talaga mag-exercise si Kong. Oo nga, nag-jogging pa yan. Kaya yan nag-exercise para makakain. Ng marami. ng mga gusto niya. I-burn naman daw niya. Yun yung sinasabi niya. Sige, saya nang sasabihin ko dun sa estudyante ni Doc Gerard. Tsaka dun din sa friend ko na nagdadialysis. Exercise din sila as much as possible. Sige, thanks Doc Ja. Thank you. Sure. Gobyerno. At ito daw ay pinakamallaki naman, Tito Jo, Tita Beth, pinakamalaki daw ito Sa sa kasaysayan, 25 billion. 25B. Magkano ba talaga yung kailangan nilang bayaran? Kung hindi ako nagkakamali, para mga 30B At least, yun lang yung discrepancy. At least, yun lang yung diferensya, di ba? Although, of course, kung talagang i-include mo yung lahat ng mga taon. Oo, baka kulang pa ito. Sa tagal lang panahon na nag-ooperate ito, yung mighty corporation na ito, baka wala pa nga sa 10% to, dapat ibabayad din Pero ito lang, yung may ebidensya, parang may kaya nga willing sila makipag-settle, Tita Beth, sa 25 Oo, ang ko naman, naikumpara ko dun sa Del Monte na napakalayo kasi nagdeprensya, di ba? Hindi naman katanggap-tanggap yun. Hindi naman, Pero yung parang nawala na from George, nawala na yung na PRPR, basta tayo hindi natin titigilan yan. Parang ba na,
para bang it has been swept under the rug. Pero ayun pa, siyempre sinabi ng ating pangulo, sana nga maipasa daw ng ating Senado in full. Hindi yung may babawasin, hindi yung medyo may i-reduce dahil nga po yung tax reform package, yan po yung cornerstone daw kasi ng kanyang administrasyon. Siyempre, kung wala yung bagong buwis at wala yung pangungulekta ng buwis na tama, walang build. Walang yung golden age of infrastructure kailangan gusto daw ng ating Pangulong gawin, and sino ba yung hindi siyang ayon dyan? It's just that na if it will entail additional taxes para sa lahat. Additional burden. Or additional burden sa lahat. Siyempre masakit din yun. Di ba? Sino ba yung ayaw ng golden age of infrastructure, Tita Beth? Pero ang problema lang, matatamaan naman lahat. Especially ang tayo, ang middle class, at saka yung mga mahihirap. At saka, we will be bearing much of the burden. Yes. Total naman, may mga donation naman May mga binibigay naman 2 tulay. 2 tulay from China. Mukhang ang budget po para sa darating na taon ay... Magkano? 3.75. 3.75. Kung ako ang Pangulo, Prof. George, di ba sa BIR merong large taxpayers division? Kung akong Pangulo, I will put it directly under my office. Tapos lalagyan ko yan ng mga tao na ako mismong pipili. Akala ko naman kung yung large taxpayers. Pagpapatayin ko ang lahat ng mga corrupt dyan sa biyahe. I will preside over them kung ano dapat ang isingil. Kay ganito, kay ganyan. Ayan. At sana nga po, katulad yan, Imbestigahan talaga na masusi, cross-checking lahat. Sabi niya, tayo mga nasa gobyerno, tayo yung mga empleyado. Correct. Ng mga employer natin. Mula sa bulsa nila, papunta sa bulsa natin. At sinasabi niya, kinakailangan, kung magtatanghalian tayo. Huwag na kayo mag-lunch out. Huwag kayo magtatanghalian sa para balik agad. Pag makabalik kasi, alas 2, alas 3 pa minsan yung iba. Diyan na kayo sa opisina para trabaho ka agad. Pumalak pa nga sila Secretary Aguirre. Sabet, meron akong alam natin, magpresidente pa Ano? Pupunta sa optional. Sabi, late palagi nagigising. Darating mga alas 11, alas 10:30 na yung pinakamaaga. Tapos siyempre, pagdating ng alas 12, lunch break na. Babalik, mga alas 4, nag-text siya alas 5. sa akin. Sabi niya, move on ka na daw. Hindi na nga siya pumunta kahapon. Alam mo, maraming ganun, Prof. George, mga matataas sila. Sa pamahalaan. Nakatambay lang sa mga magagandang restaurant. Baka flexi time po kami dito. Tsaka puro meeting. Pero yun po hindi pa natin kasi nalalaman yung ikabuuan pa kung ano yung mga objection ng ating Senado when it comes to the tax reform package. Pero siyempre ako naniniwala ako, Tito Georgia, lalo-lalo na yung panibagong taxes para sa petroleum products. Yes. Yan ay isang napakalaking pasanin na naman ng mamamayan. Because that will, di ba, magkaroon nga tayo ng golden age infrastructure, pero magsitaasan naman ang presyo ng lahat, lalo na ng pangunahing bilihin. Si Senator Chis, in fact, sinabi niya na before we talk about, di ba, imposing additional taxes, kung ano man yan, excise man or otherwise, why don't we talk first about how the BIR can improve their tax collection efforts? Logical na logical. True. Para sa akin, it's commonsensical na dapat yan muna ang gawin ng ating pamahalaan before they even consider imposing additional taxes. Ama yun. At kahapon din siyempre, nabanggit nga rin ng ating Pangulo yung pag-reimposition ng death penalty, lalong-lalo na sa illegal na droga at sa heinous crimes, di ba? Yan po, naghihintay din ng aksyon ng ating pong Senado sapagkat yan ay naipasa na po ng mababang kapulungan. Although, limited lang kasi siya sa drugs. As to whether it will include likewise yung mga heinous crimes na iba pa, katulad ng dati, titingnan po natin yan. Pero yun po, ipinapakausap din po ng ating Pangulo na sana maipasa na nga rin po kaagad itong tinatawag na reimposition of the death penalty. Meron pa rin nabanggit ang ating Pangulo kahapon na siyempre yung issue ng mining. Issue ng pagmimina talaga. Talagang tumanim din sa kanyang isipan yung distraction na nangyayari at ginagawa ng mga nagmimina ng ating kalikasan. Yung iniiwanan, kung ano yung naiiwanan nila after nila mag-mining. Yung destruction and of course, yung kabuhayan ng mga citizens dun sa area. Nakakuha na sila. Kumita sila. Hindi sila. Maliit ang kinita nila. Billion talaga. Ano ba naman yung mismong iniwan mo na mga dumi doon sa kalikasan, malinisin mo rin. Correct. Konti lang naman, konting bawi lang naman yun
Di ba? Kasi ang hirap naman nun, na kapag sinira mo na, mahihirapan mo na ibalik eh. Tsaka wasting asset kasi yung mga mining, di ba? I mean, yung mga mina, yung mga minerals na nakukuha sa lupa. Meaning, hindi na yung tutubo ulit. So, wala nang naiiwanan para doon sa mga farmers. Sa mga kabataan, wala nang maiiwanan. Ang problema so, ayusin man lang yung buhay. Nasa ano yan eh, nasa rules naman yan eh. Oo. Na talaga namang after yung minahin yan, meron talaga kayong dapat gawin. Ang problema din lang, madami rin kasing mga tiwali sa DNR na pinapabayaan na. Correct. Ay, yun. Hindi lang pinapabayaan, pinagbibigyan. Mamaya po mas mahaba pa natin tatalakay at mas malalim pa natin tatalakay yung mga issues na yan, ha? La 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 la. Diba? Alis muna ako. Saan ka punta kong? Punta ako sa Daniels. Uy! Makikipagkwentuhan sa mga Pagkatapos mo reporters mag-meal natin. dito, Nakikichismis sa sauna. Oo, okay. Doc Janice, di ba si Ma'am Beth pala, di ba nakita ko yung mga post niya sa Facebook recently. Anong nangyari sa kanya, dun sa tuhod niya? May meniscal tear kasi siya eh. So, meniscal tears are usually caused by rotational injuries. Yung nagtitwist yung tuhod mo. Yung meniscus, hindi siya muscle. It's basically a soft tissue. It's a shock absorber in between yung hita at saka yung binte. Okay. So, nasa gitna siya. Tapos, it acts as a shock absorber. It helps with the nutrition and the lubrication ng joint. Ngayon, kapag nag-twist yung tuhod mo, pwede siya mapunit. Yun yung nangyari sa kanya. Yun yung nangyari sa kanya. Pero ngayon, na-operahan na si Ma'am Beth, di ba? Oo. I think ang ginawa is meniscectomy, meaning ginupit Tinanggal yung talaga. punit. Oo. Hindi tinanggal yung buong meniscus kasi you have to save as much meniscus as you can kasi it prevents arthritis. So, I think yung tinanggal lang is yung part na may punit. Kumbaga, kunyari sa papel, napunit yung papel mo. Yung part lang napunit yung talagang yung tinanggal. Tapos the rest na naiwan, talagang kailangan itira mo yon. Pwede mo rin siya i-repair, pero depende. Naku, baka ito na si Ma'am Cecil kasi naabangan ko yung sabi ni Ma'am Beth, magpapadala daw siya ng representative. Yes! Good morning siya nga. Ma'am Cecil po. Magandang umaga sa inyo. Ayan, kasi nga, nag-text ako kay Ma'am Beth, sabi niya sa akin, si Ma'am Cecil na lang daw yung pupunta dito. Ay, naku, may question po ako sa inyo patungkol po sa maternity benefits. Kasi yan, malapit na rin po ako mga anak, diba? Alam ko si Ma'am Beth, may binigay siya sa akin dating paper na kailangan sa sign-on ko, tapos may kailangan na may proof ka talaga na buntis ka, diba? Aside from that, ano pa yung makukuha namin sa maternity benefits ng SSS? So ganito po, no, Ms. Rina, kailangan po meron kayong maternity notification at syempre, Kailangan mo may picture? Kailangan nung yung birth certificate? Yes, hindi po, generally po, yung inyo pong katibayan, ultrasound, pwede, diba? I-attach po doon sa maternity notification nyo. Tapos kasi po, ang ating maternity, usually ina-advance po ito ng employer kung kayo po ay employed. Tapos kung halimbawa self-employed o voluntary, ito naman po ay inyong pwedeng diretsong kuhanin sa SSS. Yes, hanggang 4 deliveries po tayo. 4 deliveries? Yes. Yan So, hindi ka pwedeng magkaroon ng 5, wala nang benefit. Yes po. Pero kailangan paano kung twins? Ay, considered as 1 delivery One na lang rin po yun. yun. Pero hindi doble yung benefit. Ay, hindi po. Yung sa mga voluntary, kailangan at least may 1 year silang nahuhulugan Actually, doon, ganito diba? ang qualifications po nun. Kailangan meron kang 3 contributions within So, hindi 1 year, 3 lang. 12-month period bago yung semester ng inyong panganganak. Halimbawa, manganganak kayo ng ng July, no? Ng June. Nanganak kayo ng June. So, yung ating pong contribution ng January to June, hindi po siya kasama. So, babalikan po natin yung January to December ng 2016. So, at least 3 po noon. Yes. Pero hindi kailangan na tuloy-tuloy nagko-contribute. Basta hindi po. At least. Yan. Pero mas maganda kung tuloy-tuloy. Yes. At saka syempre, definitely, mas maganda po na maximum po yung ating hinuhulog. Correct. Para at least so, nag-iiba rin po ba yung benefits kung kunyari hindi continuous yung hulog? Mas maliit. Yes po. Mas maliit po yung mas maganda nga na kumpleto. Yes. Opo. Alam ko, may nag-text din sa atin, di ba? Yung patungkol sa SSS. Si Joey Sarmiento po kasi from Cabanatuan, nagsabi po siya na nag-resign po siya sa kanyang kumpanyang
tinatrabahuhan at nagulat po siya na sa pagbigay daw sa kanya ng back pay na kinaltas nila ng buo nung para sa SSS salary loan payment. Tanong ko lang po kung tama po ba at legal po ba yung ginawa nila? Legal po yung ginawa. Kasi talagang pag nag-resign o nag-separate po sa kumpanya, yan po ay talagang dinideduct po ng employer. Kasi syempre baka mamaya hindi ka na magbayad, 'di ba? Sila ang magkakautang. Yes, at yun po ay makakaapekto sa status nila bilang employer. So tama lang po, legal po yung yung ginawa. Ma'am Cecil, meron din po akong pahabol na text sa iyo. Yan, para naman marami kang Sulit. Diba? Ito po, galing po kay Sir Rolando Frias ng Nueva Ecija. Ang text po niya, siya po ay 55 years old ngayon at merong severe arthritis at hirap na rin pumasok sa trabaho. Nakapaghulog na po ako ng mahigit sa 120 monthly contributions. Pwede na po ba akong mag-file ng retirement benefits? Kaya ko na sagutin Naku, hindi pa po siya pwedeng mag-file. Ay, hindi Miss pa. Angela, kasi kailangan 60 years old in Yeah, retirement 55 kasi. So, yun po, kailangan makapag-file muna siya ng disability kung meron siyang karamdaman o pagkabalda sa katawan. So, yun po muna, disability, kasi 55 pa po siya. So, kailangan niya muna magpa-check up po sa kanyang doktor para at least kung makita natin kung ano ba yung degree ng kanyang pagkakasakit o pagkabalda doon sa katawan. Kung ako siya magpa-opera muna ako. Habang may trabaho siya, may benefits siya ng company, may health benefits siya, pa-surgery ka muna. Gagaling pa siya. Oo, pag nag-retire ka, wala kang pain. Diba? Kasi kung kunyari, ngayon na nag-work ka pa, may company benefits ka ng health, may surgery benefits mo ka. na yun, diba? Kung may sickness benefit, pwede po kayong maka-avail po. So, Ma'am Cecil, all he needs to do is go to the nearest SSS office, tapos humanap tanong na lang niya kung anong form yung kanyang disability benefit form. Pero kung qualified po siya sa sickness, kung employed siya, yun po muna, sickness. And then from there, may mag-a-assist naman sa kanya kung ano pa yung mga dapat niyang gawin. Pero Ma'am Cecil, may question ako dun sa sickness benefits na yan. Apo. Kasi 'di ba normally fina-file lang yan kunyari may mga pasyente na say na operahan, tas say 90 days of leave, so yun yung sickness benefit nila. Is it the same? How much is it per day? I mean, actually, ang maximum na benefit na para may idea lang yung mga tao. Kasi yung iba nagugulat sila na, ay, ganitong kaliit lang pala yung maximum na sickness benefit per day. So, how is it computed and how much is the maximum that they can get per day? Is it the same as their average wage? So, ganito po yan. Meron po tayong computation regarding that. Pero generally, yung maximum po natin, pumapatak ng around 450. Yun yung maximum. Yun po ang pinaka-maximum. Ngayon, mas malaki po ang matatanggap ng isang member kapag number of days niya ay higit sa 20 days kasi ito times lang po yun. So times the number of days. So 450 halimbawa times 90 days. Pero yun hindi yun automatic na 450, yes, diba? po. Kasi nagva-vary yun doon sa monthly salary credit o hinuhulog ng member. Kaya minsan sasabihin nila, ay bakit 3,000 lang yung natanggap ko? Or but 150 a day lang? Yes po, ganun po yung ating computation. Does it also matter kung anong sakit? Yes po. Opo. So, depende rin, Depende rin sa sa sickness nila. Okay. Ayun. Anyway, for any inquiries naman, dyan naman, bukas naman ang linya ng telepono ng SSS at saka yung website ng SSS para sa mga iba pang detalye. Maraming salamat po, Ma'am Cecil. Hi mo kami kay Ma'am Beth. Nakapasok na ba siya? Hindi pa. Nakalive pa. Naku, nanonood yun. Hello, Chef. Good morning. Good morning. Hindi, of course. Chef Sheila, tsaka si Chef Rochelle. May mga estudyante ka na naman dala. Yes, dala ko ulit sila. Yeah. Para wala yung pagod sa'yo, no? Okay, pero bago puntahan natin mga students mo, Chef, puntahan muna natin si Chef ng Bake and Flake. Yes. Alright. Ano ba ang hinanda mo sa atin? Sweet chili paneer. Sweet chili paneer, ba? Supposedly, dapat ricotta cheese or cottage cheese. Kailang wala akong mabili. So, tofu. Very Tofu healthy. ginamit mo, Yeah. ba? High in, high in protein. Yes, of course. Very high in protein. Naka-diet tayo. Ha? Naka-diet. Okay lang. Game. Sige, ano ingredients natin? Okay, where is it? So, yung sweet chili, Sweet chili paneer. Okay. So, pwedeng gumamit ng
ricotta cheese. Okay, pwedeng or ricotta cottage cheese. Okay. Pwede ring tofu, that's what I use today. And then we have garlic. So ricotta cheese, cottage cheese, or Yes. tofu. Then you have garlic. We have ginger. Ginger. I have onion. Onion. Carrots. And? Bell peppers. Bell pepper. The red and green one. Okay. So, isusutay mo lang yung ginger. Ay, ito. I-run through natin ito ulit, ha? So, chef, go. So, it's 6 pieces tofu or cottage cheese or ricotta cheese. 1 large carrot. And 1 big onion. One Ano to? big Red onion. or red or white onion to? The red one, para the mas red. malasa. Oo, kasi ang white is sweet and red is more mataas ang acidity. Di ba? Yan ang gusto natin. Yes, Oh, exactly. next. So, 2 pieces red bell pepper, 2 pieces green bell pepper. You slice it parang mga in chunks. Saka red and green bell pepper, color lang naman habol natin dito, di ba? Color lang. Definitely. Wala naman difference in flavor yan. Sure. And may garlic. My garlic and then 1/2 teaspoon ginger. And this is white ginger, hindi ito yung turmeric ginger, no? No, Okay. the yellow one. Okay. Tapos for this sweet chili sauce, wait, my pineapple juice na 1 cup. And then, pampatamis. So, you know, the pineapple juice. Kasi sweet chili nga kasi, di ba? The rice vinegar. So ano to, hindi mo may sugar to? May sugar na brown sugar. Pero very little na lang. Very little. Kasi yung the pineapple juice itself, medyo matamis-tamis. Matamis-tamis na. Okay. Tapos minix ko yung Okay, game. Paano to ginawa? Sige, yung hindi na natin mapapakita kasi pero usually pag ganyan pwede mo i-email na lang sa amin, ibigay sa amin yung procedure. Pero other than that, ano pa po yung mga pinadala niyo sa pinaghanda niyo po para sa this one, meron akong kawaday ko cake roll. So ginawa ko yung Good Morning Kuya, and then yung sa pang-logo. It's one of my best-selling class. GMK pa. That's so thoughtful of you. Kala ko sarap higaan, no? Para ayaw ko kainin. Kala ko nga towel eh. Mukha siyang towel, di ba? Pero ang ganda, kasi very personalized. Halimbawa, pag may birthday parties, ganyan. I have cookies as well, tas mga bars. Kayo din po ang nag-bake niyan. Kasi kung walang cookies or cake, bakit pa bacon flake? Diba? I have the baking classes. So, they can search for Bacon Flakes sa Facebook. Teka, may dalakan tuyo, di ba? May dalakan tuyo. Meron ako. Mapapakainin mo sa amin mamaya. Yes, Bacon flake tuyo. Yes, bacon flake tuyo. Ginawa niyo rin gourmet yan. tuyo. Yeah. Wow, ang sarap. Mamaya. Tikman And natin then yan. this one, Next chef yan. next chef yan. Oh, yung laging may child labor yan. Joke lang. Yung mga estudyante mo. Lagi may kasamang student. Okay, ano ba ang gagawin ng... introduce mo yung students mo, chef. Yes, kasama ko ngayong umaga si MC at saka si LA. Okay. Sino magluluto for us today? Actually, si So, LA. si LA ang nag-prepare. Yes. Alright, ano ba prepare ni LA? LA, what did you prepare? Yung pork salpikaw po. Pork salpikaw. Wow. Saka yung tiramisu bites po. Alright. Share mo na lang yung ingredients sa amin. Sige po, yung ingredients po is bell pepper po. Yan. Hindi. Yan. Pork salpikaw. Yan, pork salpikaw. And of course, sabi mo sa akin kanina, this is pork tenderloin? Yes po. Pork tenderloin. 1/2 kilogram na pork tenderloin po. Kilogram. Tapos 1 tablespoon ng Spanish paprika, 7 cloves garlic, 1 tablespoon butter, and 1 teaspoon na oil po. And of course, we all know na we just toss everything into the pan and yes saute. Po, opo. Pwede rin top sa sisting plate yan eh. Po, pwede rin po. Usually ganun ang serving nito eh. And of course, may dala pa kayong iba? Yes po. Ang prepare niyan si MC ng tiramisu. Siya ang nag-prepare niyan. So ano yan? Homemade tiramisu, sir. Homemade? Okay. Daming food ha? Kain tayo. O hindi, of course, yung contact number na Chef Sheila. You can contact me at 0915-938-5949. And sa Facebook naman, Sheila Kirubin Full. So, pwede silang mag-attend ng baking classes. I always have promos with me. Wow! Mas mura. Pero usually it's day-long workshops. So, marami. They can search it. More info, i-text ka na lang. Yeah. Saka or kayo sa Facebook. Exactly. Bake and flake. Chef, ikaw. Pwede nila akong kontakin sa 0927-733-9419 or pwede nyo akong contact sa school sa 524-0941. Para for more questions about yung mga classes niya, no? Yes. Alright, sige. Thank you very much. Thank you po, Chef. And we are so excited. It's always nice to be here. Yes, of course. Always nice to have you guys. Yeah. Diba? Handa na tayo. Kain na tayo. Kakain na.
Hi Grace, nag-iisa ka. Oo nga po eh. Mukhang pagod na pagod yung mga kasamahan natin kagahapon. Opo eh, dahil medyo ano din po yung nangyari sa SONA, di ba po? Oo. Medyo late na nga rin po natapos yung speech ni President Duterte. Ilan ba ang mga released na dumating kahapon? According to NCRPO po, mga kulang-kulang 5,000. Lahat na po yun. Lahat po na nag-rally papunta po dun sa batasan na pambansa. At yung nasa kabilang grupo, yung mga pro, mas maliit. Opo, mas maliit po. Mas malipit. So, gaano kahaba yung programa? Sila ba yung naglunsad ng mahabang programa habang nagsasalita si Pangulo? O? Actually, kung morning pa lang po, meron na po silang kanya-kanya. Umaga, alas 6 po yun. Tapos, pagdating po ng alas 10, doon na po sila nagsama-sama. From Commonwealth, nag-march nga po sila hanggang papalapit na po ng batasan. Tapos, tuloy-tuloy na po yun mula alauna. Na-stop lang po sila nung ongoing na po yung speech ng Pangulo dahil nakinig po sila. After ng speech, tsaka po nila pinagpatuloy. Ano reaction nila sa talumpati ng ating Pangulo? Actually, parang sabi po nila, parang ganito rin yung narinig namin noong nakaraan eh. Kaya parang hindi pa po nila totally pinapaniwalaan kasi daw ng mga nakaraan may pangako din daw yung Pangulo pero hindi naman daw po natupad. Pero parang ang nangyari lang kung na ano kahapon is parang first time after ng SONA ni Pangulo, hinarap sila dun sa... Nagulat ba sila? Alam ba nila na lalabas si Pangulo kahapon? Wala po silang information, hindi po nila alam na mangyayari yon. Pero after nga po nung umakyat doon ng Pangulo sa stage, doon po in-explain niya kung bakit, in-explain niya yung mga tinututulan ng mga groups like the Extension of Martial Law, tapos yung sa Peace Talks. In-explain naman po ng Pangulo sa kanila, kaya lang parang ang hindi lang po nagkaayos doon is habang nag-explain yung Pangulo, tungkol sa peace talk, patuloy pa rin sila nagsisigaw na peace talks ituloy. Kaya medyo hindi po sila nagkaayos sa part po na yon. Tapos, parang sabi lang ng Pangulo, hinihingi lang siya ng respeto. Kumbaga, ito yung side ko, kaya ako ginawa to. Sana mo napakinggan nyo. Kumbaga, parang sinabi niya kung parang, binigyan ko naman na kayo ng pagkakataon kasi merong ilang mga kasamahan nyo, representative nyo, nilagay ko naman sa posisyon. Sa cabinet. Sa cabinet, may mga binanggit po siyang pangalan. Pero sabi niya, kumbaga, bigyan lang siya ng time kasi may 5 years pa naman po siya. Yun po yung nangyari. Tapos parang medyo nagkakagulo na, umexit na po yung Pangulo. Bahala kayo kung ayaw nyo, sabi niya. Sinong mga leaders sa bayan ang humarap sa kanya nung na may na? Nandun po si Bayan Secretary General Renato Reyes and spokesperson Teddy Casilla. Okay. Doon po sila. Mga ilang minuto siya nagsalita? Siguro mga 10 minutes yun ko. 10 minutes. Tapos nagsasagutan din sila ng mga rallies. Hihinging opinion, kaya lang parang hindi sila nagkasundo. Hindi nagkasundo. And pagkatapos umalis si Pangulo, nagtalumpati pa yung mga tao o umalis na rin? Yes, kung after nung umalis ng Pangulo, tuloy-tuloy pa rin po yung program nila. Parang sinisigaw nila na parang hindi sila satisfied dun sa in-explain ng Pangulo at talagang tuloy pa rin sila sa gusto nila sana na ipagpatuloy nga po yung peace talk. Okay. Well, there will be more assessments tungkol dito sa SONA ng Pangulo para at least mahimay pa ng mga tao. Okay, sige, mauna na ako. Sige Akala mo, dami natin dito. Punta muna ako sa pundahan. Okay po. Naku, may naantay akong bisita. Wait lang, ako na magbubukas. Sige. Ingat ka. Hello. Hi, Doc Alvin. Morning. Ay, si Doc Alvin. Hello po. Papakilala ko kayo, si Diego, si Angela, si Monica, at saka si Doc Janice. Dito na lang tayo mag-usap. Good morning. Yes. Actually, nahanap ko siya sa Asian Hospital. Di ba tama ko doon? Kasi meron silang memory program for mga dementia patients, di ba? I like that. So, memory wellness yung tawag nila dito. Ano po ba itong memory wellness na ito, Doc Alvin? So, sa memory wellness kasi, no, isa sa ina-emphasize natin na yung pagiging malilimutin ay hindi parte ng pagtanda.
no? Okay. So dapat Ako, hindi as natin early as my age, ang grabe, sobrang forgetful ko na. Sinisisi niya yung pagbubuntis. Oo, yung ano, Ah, yung ganun ating ba? epidural. Yung epidural na yan. Si Mio ang nasisi. Totoo ba yun? Totoo ba yung mga sinasabi ni Angel na kapag nagpa-epidural ka daw makakalimutan na talaga? Well, hindi naman siguro necessarily ganon. Especially, actually, siguro with regards pagiging malilimutin and anesthesia, baka more of yung general. No? General. Pero hindi General. pa rin siya cause and effect. Yes. Maaaring nagkakataon lang sa iba minsan. Yes. So ano yung mga ginagawa nating activities para dito sa memory wellness ng mga patients natin na makakalimutin na? So, ang punto kasi natin, gusto nating masigurado na ma-prevent o ma-reduce natin yung risk ng mga pasyente merong eventually habang tumatanda, no? So, meron tayong 5 key points na gusto nating isabihin para sa lahat. Is number 1, kailangan tingnan, look after our heart and brain. So, paano ba natin siya aalagaan? Kokontrolin natin yung high blood, yung sugar, yung cholesterol, and all that. So, kung meron man mga tagapakinig natin at nanonood na meron na talagang high blood, hindi mas maganda, tuloy-tuloy nila yung mga gamot para doon. Okay. Tapos number 2, kailangan mag-physical exercise. Physical activity. Kasi yung physical exercise, magiging maganda yung oxygenation para sa utak natin. Mas magiging healthy rin yung utak natin. Then number 3, bukod sa physical, dapat meron ding mental exercise. Okay. Yun naman yung stimulating our brain. No? So para hindi siya palaging wala lang, parang natutulog lang. So ano yung mga pwede natin gawin to stimulate our brains? Yung mga crossword puzzles ba, nakakatulong ba yan? Pagbabasa ng mga libro, ano po ba? Anything actually na interesting but challenging for us, no? Okay. So kung ano yung interesado tayo, halimbawa interesado tayong matuto ng bagong lingwahe, pwede kasi it's something okay, challenging. yeah. So for our elderly naman, baka medyo natatakot sa gadgets. Pero actually, learning a new gadget, very stimulating sa brain yun. Kahit yung navigating sa gadget lang siguro, yung mga functions and applications, mas stimulate na yung brain mo nun yung paggamit pa lang nun eh. Siguro, kung natatakot yung mga matatanda, pwedeng turuan ng mga apo, kahit pag-swipe lang ng picture sa simula, para lang hindi sila ma-intimidate. Okay. And then yung pang-fourth natin. Yung pang-fourth, syempre, food, no? So, kailangan meron tayong brain-healthy diet. Kasi with brain-healthy diet, yung kung ano yung maganda sa brain, syempre, mas magiging maganda yung state ng brain natin. Yung kinagisnan namin na, kumain ka ng maraming mani para, Isda. di ba? Pagka Very, meron kang very exams, di ba, sa school, kumain ka ng maraming mani para matandaan mo lahat ng mga, totoo ba yun? Actually, may kaunting punto yung pagkain ng mani because meron siyang importanteng mga omega-3 fatty acids, etc. para mas maging maganda yung sustansya ng brain. At ang sabi nga nila, in terms of totality ng diet, yung Mediterranean diet seems to be a good diet, no? Ano ba yung Mediterranean diet? So actually sa isang plato, kalahati fruits and vegetables, 1/4 is carbohydrates, 1/4 is meat. And yung meat is more fish, no? More fish. And then the fifth one is enjoy social activity. Ito naman yung part na gusto nating ma-address yung emotional component. Kasi kapag tayo ay stressed, kapag tayo ay depressed, syempre hindi tayo makaka-focus dun sa mga bagay na gusto nating alalahanin. Kaya especially sa age natin, no, na mga bata pa, so actually baka it's more of the stress and the anxiety. Kaya siguro tayo nagiging malilimit. So, social activities, wag lang yung basta-basta social media activity. Iba yun. Kasi iba yun. So, it's really nice also to engage yourself sa social activities. Social interaction. Talking to your friends, diba, to your professor, to your classmates, talk about something kayo. essential, di ba? Hindi yung chismis. Magdebate kayo para ma-stimulate yung brain. Parang ganyan din yung ginawa nating discussion kahapon, di ba? Remember na dapat na pinag-uusapan, para nga ma-develop mo yung mind mo, hindi mga tao as much as possible. Ideas, di ba? Issues. Hindi nga chismis. Hindi chismis. So, ayun pala yung mga dapat gawin para sa memory wealth. Yung sinabi ni Doc. O, diba? So, kasi nabanggit si Kuya sa amin before, if I can remember it correctly, yung isa sa mga ginagawa niya pag-exercise ng brain niya is kapag nasa shower daw siya, parang while taking a bath, or basta inside the shower siya, nakapikit lang yung mata niya, and then navigate through the whole bathroom na nakapikit yung mata niya.
parang highlighting yung senses niya na, dito yung, kunyari, yung lagayan ng subon, dito yung cabinet, yung ganun. In that way daw, na-exercise niyo yung brain. Okay ba yun? Pwede rin, parang hina-highlight mo yung multiple senses, hindi ka lang palagi sa visual or auditory. Meron ka ring ibang ginagamit na senses. Parang mindfulness din of your surroundings. And to know more about memory wellness, syempre kailangan natin makuha yung number ni Doc Alvin, di ba? Sa Asian Hospital. Memory wellness. Yes. Doc Alvin, ano po ba? So sa Asian Hospital po, meron po tayong Brain Wellness Center, meron tayong Memory Wellness Program. So at this point, nag-evaluate tayo ng mga patients kung merong memory problems. So I'm curious, how do you evaluate the patients that have memory difficulties? Tapos, what do you guys do? Anong klaseng workshops or training or enhancement yung ginagawa ninyo? So at this point, so pag nag-evaluate po tayo ng mga patients, so kailangan makita namin mga memory specialists plus so medyo memory game ba yan? Medyo may extensive interview plus memory testing. Diba? May exam siya eh. So meron tayong mga standard. Parang mini mental status exam. Yes po. So, pwede mo rin ma-determine doon kung wari kami, gusto lang namin malaman if yung memory namin, capacity namin normal or parang below normal na. Kaya rin. Mas extensive siguro kung medyo younger. Kasi syempre, ina-expect natin yung, halimbawa yung... Dapat matatas ka pa ba? Baka ma-perfect nyo pa yung mga simple test. Words lang, yung papaalala sa'yo ni Doc Alvin, mga 20. So, depende dun sa age bracket, dun sa need ng patient. Dun naman, of course, ma-determine kung most of the time, ang nakikita namin, mga 50 and above. Yung, kumbaga, yung population na meron talagang nagkakaroon na ng memory problem. Feeling ko ako meron din. Ako hindi. Baka stress lang kayo. Tingin ko yun, stress, or you're just thinking of too many things to do that you lose one or two. So, focus lang ang kulang. Focus lang. Focus, Kasi sobrang dami mong gustong i-achieve sa isang araw. Bago ang lahat, to sa pagkulat, ating itanghal, bagong martial law. Parang narinig ko na yan Ay, nung araw yan na talaga. Parang nagbabalik tanaw si Inaabot kami nung Sakbayan? Sakbayan ng mga PC. Metrocom. Ay, inaabot ka ng curfew. Inaabot ako alas 6 na kailangan nasa bahay ka na. Ito ba epekto ng curfew? Kaya pala kaganyan, natipos. Epekto ng curfew yan. Community service to. Community service. Nagbubunot kami ng Hindi, kung di ba? Usapan natin kanina. Bago mag-sona, di ba? Nagkaroon muna ng session ng senador. Special session. Ay nagbigay sa extension doon sa martial law until December 31, 2017. Yes, additional 150 days. 14, tama ba? 14 ang bumutong senador? 18. 18. Majority. Tapos, paano yun kung hanggang natapos ang Marawi? Halimbawa, province sa Marawi, August pa lang tapos na. Yung ba, pwedeng i-revoke ng Senado? Pwede. At pwede rin ng Pangulo mismo ang magsabi, lifted. Either the House or the President. Hindi, ako ang tanong ko, ano ba talaga yung bakit kailangan may martial law doon sa Mindanao? For the rebellion. Well, sa tingin ng mga pumapabor, hindi pa tapos yung rebellion. No? Na ibig sabihin, paano ini-implement ba yan, yung martial law? Anong ginagawa? Ito, inamin mismo ni Secretary Lorenzana, inamin mismo ni Executive Secretary Medialdea, no? At ni Esperon. Sabi nila, wala naman dinadagdag na powers sa Pangulo pag magdeklara ng martial law. No? Maski si Solgen Calida, wala naman dinadagdag. Exclamation point lang raw. No? Pampagulat lang raw yan. Dahil, tinawag mo yung armed forces, sinuspend mo yung writ of habeas corpus. Yun yung pag yung mga warrantless arrest, yung mga ganon. Wala naman dinagdag na kapangyarihan kay Pangulo. So, bigyan pa rin yung korte. So, kunyari, merong tumawid galing marami, tumawid ng ibang lugar, pwede nilang arestuhin agad yun. Kasi martial law sa buong Mindanao. Yun nga yata yung pagkakaintindi ko. Paano malalaman kung normalize na yung sitwasyon at pwede nang ilip yung hindi malalaman nasa discretion yan ng Pangulo na yan. Oo, kasi pihado, unang-una, aakyat nga sila Congressman Edsel Lagman uli sa Korte Suprema.
Dahil base sa mga pagtatanong ng mga senador at congressman sa mga taga-executive nung Sabado, parang hindi napaliwanag ng husto kung yung factual na basehan para magkaroon ng martial law nandun pa. Dahil sabi nga nila nila. Sabi nga ng mga sekretary patapos na patapos na yung Marawi. So ang tanong, bakit? Patapos na bakit ganun kahaba pang inihingi? Ang kinakatakot nila, yung katulad nung nangyari nung araw na may mga abuses. Pero ngayon, meron ba? Well, ito yung nagiging he said, she said yan sabi ng military, wala. Sabi ng mga NGOs na nandun sa Marawi, meron. May nagsasabi naman ko na bakit mo papatayin yung sinaying habang kumukulo pa lang? Anong gagawin? Malalim nga, Minyo. Gutom na to. Gutom ka na, Minyo. Alas 7 na. Ngayon pa, ito na Hindi pa luto. Hindi pa luto. Pero kasi ngayon, kung di ba hindi naman nakakatakot na magkaroon kasi may mga bantay tayo. Sabi nga nung ating mga senador at congressman, kung aabuso ang presidente, sila mismo ang gagawa ng paraan dahil sa kanila galing yung kapangyarihan ang question nga dito later on baka masanay na. No, ang lalabas ang mga military dahil pag martial talagang law, may tendency yun. may hawak nila yung lugar. Iba yung pag may power ka. Magkakaroon ng abuso. Kaya mayroon talagang tendency kasi nasa iyo power. Pero di ba nung araw kung nung magdeklara ang Presidente Marcos ng martial law, tapos binahawi niya rin. Noong 1981. 81, binawi niya. Bago nagkaroon ng election, dung presidential election. Hindi, 81. Ang kalaban nga ni Pangulong Marcos, si Aliejo. Kilala mo ba yun? Aliejo mo? 1982 kasi ako pinanganak. Ito ikaw Grabe ka. Ganun pa man, hindi nakakatakot. Tignan nga natin. Kasi yung mga taga Mindanao, parang pabor sila Nandyan yung mga military, parang safe daw sila. Maaga pa humusga. Sana nga hindi maabuso. Sana hindi maabuso. Basta ako, sa presidente pa rin tayo. Minyong. Gutom ka na, Minyong. Something good. Siguro po, I'll go ahead na. You're going na doon! Thank you. Thank you. Babaw na lang ako. Bye, Doc. Thank you. Ingat po. Bye. Thank you. Sayang hindi maririnig ni Doc yung i-share ko sa inyo. Pampag-good vibes pa naman to. Next time na text ito, Doc, about this. Sige po. Thank you. Meron kasi ako nakita isang naging trending to sa social media. Baka nakita nyo to, about to dun sa isang shinare ni Inday Raquel. Papunta kasi siya ng Davao City. Pasakay siya ng airplane. So, nakapila na siya para mag-check-in. Nakita niyo rin yan. Tapos meron siyang nakitang tatlong lalaking na doon sa unahan niya sa pila. Now, apparently, they found out, itong tatlong lalaking to, mga soldiers pala na pinadala sa Mindanao. Papuntang Mindanao. Diba normally, I think wala kasi silang kinuhang excess baggage. Pag wala kasing excess baggage, 7 kilos lang. Or extra bag, wala kang, yung 7 kilos lang ang hand carry mo. So wala silang extra or excess baggage na kinuha. So 7 kilos lang each yung allowed sa kanila. Ang problema, meron silang excess baggage. Merong sobra doon sa 7 kilos. So yung combined nilang tatlo, 21 kilos, may excess pa doon na another 7 kilos. So, 7 lang man pala. Actually, hindi lang 7 kilos lang more. Basta may excess. Nagbawas sila. Tapos, kahit nagbawas sila, yun nga, may excess pa rin na 7 kilos. So, ngayon itong si Inday Raquel, sabi niya parang, naawa ako sa mga soldiers. Baka pwede ko na lang kausapin yung supervisor noong airline. At pakiusapan na baka pwedeng pagbigyan dahil mga ipaglalaban naman tayo nitong mga to, diba? Ano ba naman yung bigay mo ng konti? Diba? Maging lenient ka ng konti sa kanila. So naisipan niya, hanapin niya yung supervisor, kakausapin niya, pakikiusapan niya. Pero even before niya magawa yun, napansin niya yung mga sumunod na mga passengers sa kanya, nagkikilo na rin ng mga baggage. Tapos, nakita niya na yung may mga sobra pa doon sa 7 kilos, o basta doon sa dineclare nila, ibinigay nila doon sa soldiers. Hanggang sa mapunan yung 7 kilos na kulang. Yes. Nabasa ko rin yan, Monica. Tapos sabi nga ng ibang airline companies, dahil dyan, magbibigay na rin sila ng extra weight doon sa mga sundalo natin. Diba? 40 kilos ang bibigay nila. Tapos yung mga in-flight na meals nila at saka iba-iba pang services. Yes. Yan. Diyan mo nakikita
nakikita talaga yung May isa sa ganyan mga trait dating ng nangyari Pilipino sa- yung bayanihan eh. May Diba? ganyan dati nangyari din. Like, yung kumain, money. Wala siyang money. So yung katabi niya, nagbigay ng $10 para pakain niya. And then alam mo, the other passengers, they found out na marami silang kasabay ng mga sundalo. They bought them food on the plane. Wow. Diba? Nakakatuwa. Kasi totoo naman, ikaw ba, dadalhin mo yung life mo on the line? Hindi, pero sila, they do that for people they don't even know. Yeah. That's So, a that's very really nice, something good, no? Oo. Na makaganda na ma-share sa Tsaka atin. hindi lang, dahil dun sa nangyaring yon, hindi lang siya naging parang isolated case, na-open pa yung mind niya ng mga airlines. At Yeah. least i-increase yung mga regulations or privileges doon sa mga sundalo. May after effect. Yes, may after effect. That's great. That's So good job, and again, saludo tayo sa mga sundalo rin natin na nandiyan sa Mindanao na patuloy pa rin nakikipaglaban para sa kapayapaan natin. O, di ba? Good news. Good news Yeah. talaga. Kain ka na. Sabi niya, good morning po sa LTO Tabang Giginto. Yung window 4, di maayos mag-serve sa mga client. Ay nako, mas maganda po. Sige, i-text nyo sa amin yung mga ganyan. Pero pinakamaganda po, i-text nyo rin po. 8888. Yung 8888, sabi ng Pangulo, maliban sa action na yan, isa-isa niyang kakausapin ng mga yan. Isipin mo yung window 4 na yan, kakausapin ng Pangulo. Sino yung in nasa window 4? Saan daw yan? Baka Always yan, always yan. Ako, mahirap na makausap. LTO. Ano ba yan? LTO Tabang. LTO Tabang yan. Okay. Kakausapin daw eh. DOTC yan. Tawagan si Secretary Tugade. DOTR. Or pwede niyang diretsong tawagan ng ang head ng LTO. Isipin mo kung mga Si General, 8,000 lahat yung naireklamo Diba? sa 888, kakausapin lahat ng ating Pangulo yan. Sabi niya, iisa-isahin ko yan at para pagsabihan Meron daw siguro. siyang sisibakin na taga Malacanang. Yun ang gumawa yata ng mga barong. Tapos? Nakalimang balik-balik na yata daw yung naniningil, di pa rin nababayaran. Kaya Aba. nakagalit siya. Para din nakaabot sa kanya. Okay. Kaya may sisibakin siya siguro. Baka isang director dyan. Or what. Kasi Mr. President, yung po kasing ginawang barong sa inyo, may biyak sa likod eh. Hindi po namin babayaran talaga, Mr. President. Sa iba galing yun. Baka kinuha lang sa sementeryo. Sa punerarya. Alam mo, I am sure, yung mga taga-Office of the President, yung mga taga-Malacanang, or mga taga-Presidential Management Staff, alam na nila yun kung sino yun. Oo. Kaya kinakabahan na ngayon yun. Hindi kaya nga, ang point ng sa ating pamahalaan, paano ka naman sisipagin na magkaroon ng kontrata, ng proyekto, kung bago ka mabayaran, talaga naman Sobrang patatagalin tagal. at ang dahilan dahil nanghihingi ng lagay. Correct. Kinakailangan, pagtapos na yung trabaho, kinakailangan, bayad ka agad. oo. Di ba? Bayad ka agad, lalo pat na-inspect na yan, lalo pat na nakita namang tama yung paggagawa ng proyekto. Bakit pagtatagalin, maliban sa kung hindi manghihingi ka ng ano dyan, ng lagay. Correct. Mahirap po yung ganon. Dapat mabilisan ng transaksyon sa pamahalaan. Correct. Sapagkat binabayaran nga po kayo galing sa aming pinapabalik-balik pera. pinapabalik-balik ka at kung ano-ano yung ginagawa. Basta dinidelay kung ano man ang bayad Laging may kulang. or yung movement ng papeles mo, ng voucher or what, may ibig sabihin yan. Ibig sabihin, humihingi yan. Wala lang ibang ano yan. Hindi madulas, so kailangan ng pampadulas. Kailangan may mabagal. may gasolina or langis or ano, whatever. Mamaya po sa Get It Straight with Daniel Razon, paanohin po ni Kuya Daniel, siyempre, ang mga kagalang-galang na kongresista, Congressman Bagilat, at si Congressman Zarate. Mamaya po maririnig nyo, ano ba sa palagay naman nila ang mga nasabi ni President Duterte Wala daw kahapon? pala si Congressman Bagilat. Wala si Congressman Bagilat. Hindi, pero si Congressman Zarate, nandiyan kahit naman. si Congressman Zarate Ay, na naku, madami police, masasabi. kaya na yan. Oo, madami masasabi si Congressman Zarate. Maganda rin na may balanse. Alamin din natin, basis naman sa pananaw Yung kanilang ni Congressman Zarate, ano naman yung masasabi niya doon sa mga isa-isang mga binanggit na mga bagay ni Pangulong Duterte. At ano masasabi niya doon sa paglabas ni Pangulong Duterte kagabi doon sa mismong mga realista, di ba? So Ibig sabihin, maganda na babalansin we natin. will get the perspective of the left to Congressman Zarate. Letter M lahat yan eh. Marawi, Marcelo, madami. Federalism, syempre, federalism. At, Wala siyang Prof. George, yung balita na nadidinig natin that he will already create that commission that will propose amendments to the Constitution to Congress. Baka talagang hindi pa eh. Ayaw muna niyang guluhin. At, Baka gusto niya siguro mangyari, ipausad muna yung BBL.
and then saka na lang ihabol At hindi niya nabanggit yung tungkol sa postponement ba o tuloy bang barangay election. Napaka-importante yun. Tingin ko, Prof. George, nasa prepared speech niya yun eh. It's just that dahil nag-adlib Pinataas siya. niya yung pinataas. Pinataas na pinataas. Ayoko yan. May mga doon, may mga na-miss out. Sana nga rin makapag-distribute din sa atin yung full text ng 15 pages na If I were pirmahan ko yung Prof. George, I will sign several copies, photocopy nila, pa-disseminate ko yun. Ibig sabihin, yun pa rin ang in essence, yung gusto kong mangyari, in essence, report ko sa bayan. Ayun. Parang napakatipid kahapon din ng pagdiriwang na yon nung SONA kasi nga usually lagi may pakain yon. Mukhang wala kahit yung munggo kahapon hindi na Kahit yung durian tart wala yatang maruya doon kahapon Normally kasi Prof. George, may kumain ng Pangulo cocktails yan At yung mga siniserve na pagkain sa cocktails sa Tibet, ang sasarap. Kahit sabihin mo mga pika-pika lang, pero may lechon. Actually, pwede ka nga mag-dinner. Kahapon ang Pangulo, pagbaba nun sa chopper, dire-diretso na kaagad siya sa opisina. Dati yun ng PLLO. Ngayon ay parang legislators lunch siya, ang tawag nila doon. Dumiretso, tapos nakipag-usap na siya. Pagkatapos dumiretso na kagad sa plenary. So, wala nang pagkakataon na makakain man lang yung ating Pangulo kahapon. Ayun. At siyempre mga kasambahay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Panunod po sa amin dito sa Huntahan. Ako po si Atty. George Ewing Garcia. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat.